Nagbabala si US President Joe Biden sa China na ipagtatanggol ng US ang Pilipinas sakaling magkaroon ng anumang pag-atake sa pinag-aagawang South China Sea. Ang mga komento ay dumating ilang araw pagkatapos ng dalawang banggaan sa pagitan ng mga barkong Pilipino at Tsino sa pinagtatalunang karagatan. Inulit ni Emma Biden ang kanyang bakal na pangako sa pagtatanggol sa Pilipinas. Kinalaban ng Maynila ang pag-aangkin ng mga Tsino sa katubigan, pagputol ng mga lumulutang na hadlang at pag-imbita ng media na kunan ang tinatawag nitong mapanganib na mga galaw ng Beijing sa dagat. Ang pahayag ni Emma Biden sa South China Sea noong Miyerkules ay ang kanyang pinakamalakas mula noong uminit ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila nitong mga nakaraang buwan. I want to be clear, I want to be very clear, the United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad, he said. Nilagdaan noong 1951, ang Mutual Defense Treaty ay nagbubuklod sa ILAS at Pilipinas, ang dating kolonya nito, sa pagtatanggol sa isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-attack. Any attack on the Filipino aircraft, vessels, or armed forces will invoke our Mutual Defense Treaty with the Philippines, idinagdag niya sa kanyang talumpati sa White House noong Miyerkules, habang tinatanggap niya ang punong ministro ng Australia na si Anthony Albanese. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang US ay walang karapatang makisangkot sa isang problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Kung ipagtanggol ng US ang Pilipinas, ang mga aksyon nito ay hindi dapat makapinsala sa soberanya ng China at interes sa dagat sa South China Sea, sinabi niya sa mga mamamahayag bilang tugon sa isang tanong sa pahayag. Noong linggo, sinabi ng Pilipinas na ang mapanganib na mga manyobra ng China ay humantong sa isang banggaan sa pagitan ng isang barko ng China Coast Guard at isang Filipino supply boat sa isang lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ ng Pilipinas. Sa isang hiwalay na insidente, sinabi ng Maynila na nabangga ng isang Chinese militia boat ang isang Philippine Coast Guard vessel. Ang mga bangkang Pilipino ay patungo sa isang gumuguhong barkong pandigma na napadpad ng Maynila sa Second Thomas Shoal upang palakasin ang pag-angkin nito. Ang Ministro ng Depensa ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro Jr. ay nagsabi na ang mga bangkang Tsino ay sinasadyang tumama sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at inakusahan ang Tsina ng pinapangit ang kwento upang umangkop sa sarili nitong mga layunin.